Isang magandang araw po sa ating lahat. Papuri po sa ating Diyos na buhay, dakila at sobrang buti. Tunay po na hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po patuloy yan sa pinagkakalo mo po sa amin. Maraming maraming salamat po dahil sa umaga pong ito ay inalaw mo na magising pa po kami mula po sa magdamag na pagtulog. Humingi po kami ng tawad sa anon pong aming mga naisip, mga nasabi o nagawa na hindi po naging kaaya-aya sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon, at salamat po sa patuloy paglilinis mo po sa aming lahat at sa patuloy pagpapaging dapat mo po sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa araw na ito na muli ay niloob mo po na magkatipon-tipon kami upang patuloy mapag-aralan po ang Book of Deuteronomy. Maraming salamat po sa palaging karunungang nanggagaling po sa iyo. Tulungan mo po kami, aming Panginoon. Cherish po namin ang bawat mensahe mo sa aming mga puso. Pahalagahan po namin ito upang patuloy po kaming makapamuhay sa daigdig na ito ng naaayon po sa iyong kagustuhan. Patuloyan ka naming mapasaya at maparangalan sa araw po na ito. Sa iyo pong lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat po sa Panginoon. Dito pa rin po tayo sa Book of Deuteronomy. Nasa chapter 32 na po tayo. Ang title nga po is The Song. Yes. So dito po sa chapter na ito na i-record nga po yung um, kanta po na ipinagkaloob po ng ating Panginoon through Moses at sinabi niya nga po dito sa Deuteronomy 31 verse 19 yung napag-aralan po natin kahapon. Sabi nga po dito ay kaya nga isulat mo ang awiting ito at ituro sa bansang Israel upang maging tagapagpaalala sa kanila. So eto pong mga babasahin po natin dito po sa chapter 32 ay para nga po maging tagapagpaalala po for all generations na ng mga Israelita. So the purpose of this song was to remind the people of God's goodness po as well as their failings, yung mga kasalanan pong nagawa parang isang salamin po na nagpapaalala sa kanila of their own sin kung saan sila na bumagsak and maging wake up call din sa kanila at magdulot ito ng paghingi ng tawad sa Panginoon. Kasi itong ating mababasa ngayon ay very seldom mo talagang maririnig sa mga awitan, maging sa ating panahon ngayon na mga inaawit natin sa loob ng ating worship center po mga convicting song. At kasi halos lahat ngayon ng mga awitin ay pumapatungkol nga sa devotion, sa pagmamahal ng Diyos at sa kanyang katapatan. Pero yun nga po, matututunan po natin sa umagang pong ito sa kanta na ipinagkaloob ng Panginoon kay Moses ay pwede din po nating balikan yung ating mga naging history, including yung mga mistakes natin, yung mga naging kasalanan natin. And patuloy itong magpaalala sa atin na pwede tayo anytime na makabalik at makalapit muli sa ating Panginoon. Amen? Atin na pong basahin. Sabi nga po dito sa verse 1, pakinggan mo langit ang aking sasabihin. Unawain mo lupa ang aking bibigkasin. Pumatak nawang gaya ng ulan ang aking ituturo. Ang salita ko naway tulad ng hamog na namumuo upang halamay diligan at damoy tumubo. Sapagkat si Yahweh ay aking pupurihin, ang kanyang pangalan ay inyong dakilain. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan,
Mga gawa niya'y walang kapintasan. Mga pasya niya'y pawang makatarungan. Siya'y Diyos na tapat at makatwiran. Tatapwat ang Israel sa kanya ay nagtaksil. Di na karapat-dapat na mga anak ang turing dahil sa pagkakasala nila at ugaling suwail. O mga mangmang at hangal na tao, ganyan ba susuklian ang kabutihan sa inyo ni Yahweh na inyong ama at sa inyo'y lumikha at nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga lumipas na panahon, ang mga salinlahi ng mga nagdaang taon. Tanungin ninyo ang inyong ama at kanilang sasabihin, pati ang matatanda at kanilang sasaysayin. Nang ipamahagi ng kataas-taasang Diyos ang ipapamanang lupain, nang ang mga bansay kanyang hati-hatiin, mga hangganin nito'y kanyang itinakda ayon sa dami ng mga anak niya. Pagkat ang lahi ni Jacob ay kanyang pinili, sila ang kanyang tagapagmanang lahi. Sa isang disyerto sila'y kanyang natagpuan, sa isang lupang tigang at walang naninirahan. Doon pinatnubayan, binantayan at dooy inalagaan. Isang inahing agila ang kanyang katulad. Sila'y mga inakay na tinuruan niyang lumipad upang ang mga Israel ay hindi bumagsak. Sinasalo niya ng malalapad niyang pakpak. Si Yahweh lamang ang sa kanila'y pumatnubay. Walang Diyos na banyaga ang sa kanila'y tumamay. Kanyang pinagtagumpay sila sa kaburulan. Sila'y kumain ng mga ani sa kabukiran. Nakakuha sila ng pulot sa mga batuhan. Nakahukay rin ng langis sa lupang tigang. Kanilang mga bakat kambing ay sagana sa gatas. Pinakamainam ang kanilang kawan, trigo, at katas ng ubas. Si Jacob na irog tumabat lumaki, kataway bumilog. Ang Diyos na lumalang kanyang tinalikuran at itinakwil ang batong tanggulan ng kanyang kaligtasan. Pinanibugho nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyosan. Puot niya'y pinag-alab sa pagsambang kasuklam-suklam. Naghain sila ng handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosang hindi nila alam kung ano. Ngayon lamang dumating ang Diyos, mga Diyos na bago na hindi sinamba ng kanilang mga lolo. Iniwan ninyo ang batong tanggulan na sa inyo'y nagdalang tao. Kinalimutan ninyo ang Diyos na tunay na sa inyo ay nagbigay buhay. Nang makita ni Yahweh ang ginawa nilang ito, napuspos siya ng galit. Puot niya'y nag-alimpuyo laban sa mga anak na inari niyang totoo. Kaya't ako'y lalayo, ang sabi niya. Kanilang mga dalangin di na diringgin pa. Tignan ko lang ang kanilang sasapitin. Isang lahing suwail, mga anak na taksil. Pinanibugho nila ako sa mga Diyos na hindi totoo. Sa pagsamba sa kanila'y ginalit nila ako. Kaya't bayang hangal kahit hindi akin ay siyang gagamitin upang aking bayan galitin at panibughuin. Galit ko'y bubuga na nag-aalab na puot, maglalagablab hanggang sa kalaliman ng daigdig ng mga patay. Lupa't bunga nito, apoy ang tutupok. Sa mga saligan ng bundok, siya ang susunog. Tatambakan ko sila ng labis na paghihirap. Pauulanan ko sila ng aking mga sibat. Padadalhan ko sila ng nakakalunos na salot. Matinding lagnat at gutom ang aking idudulot. Mababangis na hayop aking pasasalakayin. Makamandag na ahas sila'y tutuklawin. Sa mga lansangay magkakaroon ng mga patayan, sindak at takot naman sa mga tahanan. Binata't dalagay kapwa pupuksain, maging pasusuhing sanggol at matatandang ubanin.
Naisip ko na sana'y sila ang lipulin. Sa alaala ng madla, sila ay pawiin. Subalit ayaw kong mangyari na ang mga kaaway ay pahambog na magsabi, lumupig sa kanila, ngunit akong si Yahweh ang talagang sa kanila'y nagparusa. Sila'y isang bansang salat sa katuwiran, isang bayang wala ni pangunawa man. Kung sila'y matalino, naunawaan sana nila nangyaring pagkatalo. Kung bakit sila nagapi, sasabihin nila ito. Paano matutugis ng isa ang 1,000 o ang 10,000 ng 2 tao? Sila'y pinabayaan ng kanilang batong tanggulan na sa kanila'y nagtakwil at nang iwan. Tunay ngang tanggulan nila'y hindi tulad ng sa atin. Maging ating mga kaaway, ito rin ang sasabihin. Sila ay sanga ng ubasan ng Sodoma, mga nagmula sa taniman ng Gomora. Mga ubas nila'y tunay na lason at mapakla. Ang alak na dito'y kinakatas ay gaya ng mabagsik na kamandag na ahas. Hindi ba't iniingatan ko ito sa aking kaban? Natatakpang mahigpit sa aking taguan? Akin ang paghihiganti. Ako ang magpaparusa. Kanilang pagbagsak ay nalalapit na. Araw ng kapahamakan sa kanila'y darating. Lubos na pagkawasak ay malapit nang sapitin. Bibigyan ng katarungan ni Yahweh ang kanyang bayan. Mga lingkod niyang hirang kanyang kahahabagan. Kapag nakita niyang sila'y nanghihina at lakas nila'y unti-unting nawawala. Pagkatapos itatanong ng Diyos sa kanyang bayan, nasaan ngayon ang inyong mga Diyos? Tanggulang inyong pinagkatiwalaan. Sinong umubo sa taba ng inyong handog? At sino ang uminom ng alak ninyong kaloob? Bakit hindi ninyo sila tawagin at tulong ay hingin? Hindi ba nila kayo kayang sagipin? Alamin ninyong ako ang Diyos. Oo, ako lamang. Maliban sa akin ay wala nang iba pa. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman. Wala nang makakapigil anuman ang aking gawin. Isinusumpa ko ito sa harap ng kalangitan habang ako'y nabubuhay, Diyos na walang hanggan. Hahasain ko ang aking tabak na makinang upang igawad ang aking katarungan. Mga kaaway ko'y aking paghihigantihan at sisingilin ko ang sa akin na susuklam. Sa aking mga palaso, dugo nila'y dadanak. Laman nila'y lalamunin nitong aking tabak. Hindi ko igagalang sino mang lumaban. Tiyak na mamamatay, bilanggo mat, sugatan. Mga bansa, bayan ni Yahweh inyong papurihan, mga pumapatay sa kanila'y kanyang pinaparusahan. Ang kanilang mga kaaway kanyang ginagantihan at pinapatawad ang kasalanan ng kanyang bayan. So ito nga pong mga kantang ito na po ay nagpapaalala po ng mga ginawang kasuklam-suklam na mga bagay ng mga Israelita. Mga pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan na wala namang nagawa talaga sa kanila. At ipinapakita din po dito ng ating Panginoon na talagang siya lamang ang Diyos at walang ibang Diyos na tulad ng ating Diyos na pinaglilingkuran din sa ating panahon ngayon. At kung darating sa punto ng buhay ng mga Israelita na sila ay hihingi ng tawad sa Panginoon, sila naman ay kayang bigyan ng Panginoon ng another na pagkakataon at sila'y papatawarin ng Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Sa pagpapatuloy po, ito nga ang inawit ni na Moises at Josue sa harapan ng mga Israelita. Pagkatapos bigkasin ni Moises ang lahat ng ito sa harap ng buong bayan ng Israel,
Sinabi niya, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin ngayon. Ituro ninyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing sasakupin ninyo sa kabila ng Hordan. So dito po natin makikita na talagang ang pagsunod sa Panginoon ang magbibigay ng buhay sa mga Israelita and even sa ating kapanahunan ngayon. Sabihin mo nga, sa kapanahunan natin. Yes, hanggang ngayon po ay ini-encourage po tayo ng salita ng Diyos na itanim sa ating mga puso at isipan ang salita ng Diyos na ating napapag-aralan sa ating panahon ngayon. At hindi lamang po natin ito isa sa puso at isa sa isip, kundi ituturo din po natin ito sa ating mga anak upang masunod po nilang mabuti ang buong kautusan po ng ating Panginoon. Po again, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Sabihin mo nga, napakahalaga ng salita ng Diyos. Opo, napakahalaga po ng salita ng Diyos. At hindi lamang ito natin basta nga itatanim sa ating mga puso at isipan, kundi talagang atin po itong ia-apply sa ating mga buhay. At sa pag-apply natin sa ating mga buhay, wag nga po nating kalimutang ituro din po ito sa ating mga anak. Kung gusto mo din siyang mapanuto sa buhay na ito. Alalahanin po natin tayong mga magulang, hindi po tayo panghabang buhay-buhay sa mundong ito. Tulad na lamang po ng aking nanay na kinuha na nga po ng Panginoon. Magtatatlong taon na po this coming March kung hindi po ako nagkakamali. Magtatatlong taon na nga po nang kinuha siya ng Panginoon. Pero yung mga itinuro niya po na mga salita ng Diyos, yung ipinakita niya sa kanyang buhay na kung gaano niya kamahal ang Panginoon, kung gaano siya nanampalataya, ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Kung paano niya ipinaglaban ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Po, kasi nga ay ito talaga yung pinakamahalaga. Po, mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo. Kung paanong sinabi po ito at sinambit ni Moises at Josue sa mga Israelita. Gayon din po ang ipinapaintindi sa atin sa umagang ito. Tayo na mga nabubuhay sa kasalukuyan na kung susundin po nating mabuti ang salita ng Diyos, mabubuhay po tayo. Po, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Yes, lahat po ng tao ay makakaranas ng physical death. Pero hindi nga po natin kailangang danasin yung ikalawang uri ng kamatayan which is yung panghabang buhay na pagkahiwalay sa Diyos. Po, sabi nga po dito sa 1 John 5 verse 3, dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Alam niyo po, nagiging mahirap lamang sundin ang mga pinag-uutos ng Panginoon kapag po ang nagsasalita o kapag po ang nagsasaysay na siya nga ay sa Diyos ay hindi naman talaga tunay na umiibig sa Panginoon. No po? Kasi yung mga tunay lamang na umiibig sa Diyos ang talagang makakasunod sa kanyang mga utos. At hindi ito magiging mahirap para sa kanya. Kasi nga, tunay siyang umiibig sa Panginoon. Sabihin nga, tunay na umiibig sa Diyos. Again, ang tunay lamang po na umiibig sa Diyos ang siyang talagang makakasunod sa mga utos ng Diyos at hindi ito magiging mahirap para sa kaniyang sundin dahil tunay siyang umiibig sa ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po
Nang araw ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka sa Abarim, sa bundok ng Nebo na sakop ng Moab, sa tapat ng Jericho, at tanawin mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Doon ka mamamatay sa bundok na iyon, tulad ng nangyari kay Aaron sa bundok ng Hor. Sapagkat sinuway ninyo ako sa harapan ng bayang Israel noong sila'y nasa tabi ng tubig sa Meriba Kades sa ilang ng Zin. Hindi ninyo ipinakita sa mga Israelita na ako ay banal. Matatanaw mo ang lupaing ibibigay ko sa bayang Israel, ngunit hindi mo ito mararating. Isang napakalungkot nga po na punto ng buhay ni Moises na ipinakita lamang po sa kanya ang lupaing ipinangako po sa bansang Israel at sa kanilang mga ninuno na makakamit ng bayang Israel, pero hindi po mararating ni Moises. Pero ang mahalaga nga po ay ma ay natanaw naman niya kahit papano ang lupaing ibibigay ng Panginoon sa mga Israelita. Ah, Siyempre kahit papaano ay nabawasan din for sure yung malungkot po kasi ito kasi na-disqualified po si Moses to enter the promised land dahil nga sa pagsuway nila ni Aaron. Po, ipinahiya nila ang pangalan ng Panginoon sa harapan ng kanyang bayang Israel. At hindi po ito nagustuhan ng Panginoon. Makikita din po natin dito sa buhay ni Moises na walang untouchable sa Panginoon. Po, mataas man ang iyong kalalagayan bilang lingkod ng Diyos, ikaw man ay talagang ginamit mightily and powerfully ng ating Panginoon. Kasi sabi nga sa mga talatang ating mapapag-aralan din sa mga susunod na araw ay si Moises lamang po ang talagang propeta na nakausap ng Panginoon ng harapan, naka, naka, nakip, na, nakipagniig sa Panginoon ng harapan. Wala nang ibang propeta na naging katulad ni Moises na harap-harapan niyang nakakausap ang Panginoon. At wala na ring nakagawa ng tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon. Si Moises lang po talaga yon. Pero nakita natin na once talaga na may nagawang hindi maganda ang isang anak ng Diyos, ay meron po talagang karampatang kaparusahan. No po? May consequence po. Sabihin nga consequence. Opo, may consequence po talaga. Hindi po tayo ah, excuse dito o exempted sa mga ganitong bagay. Lalo na kung may nagawa naman tayo talagang pagkakamali sa harapan ng ating Panginoon. So yun yung talagang maging handa tayo sa consequence ng ating mga nagawa. Bakit po kailangang ah, maranasan ito ni Moises para talagang makita ni Moises na dapat talagang lahat ng sinasabi ng Panginoon ay pinapahalagahan. Dahil lahat naman talaga ng sinasabi ng Panginoon ay may katuturan. Ano po? May sense ito sa ating mga buhay. Ano po? May halaga ito. Bawat salita ng Diyos, mahalaga ito sa ating mga buhay. Kaya pahalagahan po natin ito. At dito nga makikita natin din na hindi din naging exempted si Moises sa kamatayang pisikal. Opo, yung unang uri ng kamatayan, kamatayang pisikal, kasi nga again lahat po mananampalataya ka man o hindi ka mananampalataya, mararanasan mo ito. Mararanasan natin to. Ano po yung kamatayang
physical. Pero na lamang nga po kung katulad po tayo ng dalawang mga lingkod ng Diyos katulad ni Enoch no po, at Elisha na hindi nakaranas ng kamatayan. Po, bagkus kinuha na lang sila ng Panginoon at yung isa nga ay may bumabang chariots of fire at iniakyat siya sa langit. Po, pero na lamang nga kung ganon ang mangyari sa atin. Pero kita natin, even si Moises, nakaranas po siya ng physical death. Po. At mga talata nga po na magpapaalala sa atin na maikli lang po ang buhay. Sabi nga dito sa mga awit 90 verses 3 hanggang 4, yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang Panginoon po ang nagbigay ng buhay, ang Panginoon din ang may karapatang bumawi nito. Kaya may sakit man o wala, malakas man o mahina, may mayaman man o mahirap, lahat po yan, lahat ng tao, nasa kamay ng Diyos ang buhay. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, ang Diyos din ang may kakayahang bumawi nito. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo. Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan, di ba? Lalo ngayon sa panahon natin ngayon. Imagine parang bukas lang ng year 2025, January 10 na agad, malapit na tayo agad sa middle ng buwan na ito. Napakabilis lang po talaga ang panahon. Po, sabi pa nga po dito sa verse 12, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Sa araw na ito, iloob ng Panginoon na tayo ay mabuhay pa. Pero hindi natin alam kung mabubuhay pa tayo sa kinabukasan. Even mamayang gabi, di po natin alam. Kaya nga, ang sinasabi natin ay kung loloobin ng Panginoon, magkikita-kita po tayo mamayang gabi sa gawain ng Panginoon. Di po ba? Kung loloobin ng Panginoon. Kasi nga, walang sino mang pwedeng makapagsabi sa atin kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kaya nga ang dalangin natin sa Panginoon, ipaunawa niya talaga sa ating mabuti na maiksi lang ang buhay para maging marunong tayo. No po? Sa ating mga sasabihin, sa ating iisipin, sa ating sasabihin, sa ating gagawin. No po? Para makapamuhay tayo ng may karunungan. Kasi kung alam nating maiksi lang ang buhay, ay gagawa ka pa ba ng masama? Gagawa ka pa ba ng mga bagay na hindi magbibigay kaluguran sa Panginoon? Gagawa ka pa ba ng mga bagay na hindi makakapagpasaya sa puso ng Diyos? Gagawa ka pa ba ng mga bagay na alam mong makakapagpalayo sa Panginoon? Di po ba hindi? Kapag naintindihan nating mabuti na ang buhay ay maiksi lang, walang bata, walang matanda. Kahit sabihin mong may sakit ka, kung ayaw ka pang kunin ng Panginoon. Po, talagang ang buhay po ay maiksi lang at ito'y hawak ng makapangyarihang Diyos. Lastly po, verse 17, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami. So, sa ating pagkatuto na maiksi lang ang buhay, nawa sa ating mga gagawin ay talagang samahan po tayo ng ating Panginoon. Itong year 2025, kahit paulit-ulit na naririnig natin, hindi talaga natin alam kung ano ang pwedeng mangyari.
po itong year 2025. So let's continue to ask God to help us to number our days. No po? At talagang mabigyan natin ng kasiyahan ang Panginoon sa ating mga iniisip, sa ating mga sasabihin at sa ating gagawin para hindi natin maranasan ang anumang consequence ng ating magiging kapabayaan. No nga po, mga kapatid. Kaya nawa ay talagang mahalin natin ang salita ng Diyos. Pahalagahan natin ito sa ating mga buhay at tiyak ang pagsama ng Panginoon sa atin itong buong taong year 2025. Po. So may we continue to ask the Lord nga po to teach us to number our days para mapaalalahanan tayo na ang buhay talaga sa mundong ito ay maiksi lamang. Kahit may mga kahirapan tayong nararanasan o kaalwanang nararanasan, maiksi lamang po talaga ang buhay ng tao. Na lahat ng tao ay dadatnan po talaga ng kamatayan. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, ang Diyos din ang may kakayahang bumawi nito. Kaya matuto po tayo sa naging buhay ng mga Israelita, sa naging buhay po ni Moises, at sa naging buhay po ni Josue. Na ang pinakamahalaga po talaga sa buhay na ito ay ang pagmamahal sa salita ng Diyos at ang pagsunod dito na nagmumula po sa ating mga puso upang tayo po ay mabuhay. Purihin po ang ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama, patawad po na minsan po ay o may mga pagkakataong nahihirapan kaming unawain ang iyong mga salita. Nahihirapan kaming tanggapin ito. Nahihirapan kaming sundin ito. Patuloy mo pong baguhin ang aming mga puso, Panginoon. Tulungan mo kami na tunay naming ibigin ikaw sa buhay na ito. Tulungan mo kami na palagi naming isipin na maiksi lang ang buhay sa daigdig na ito upang patuloy naming maiiwas ang aming sarili sa anumang uri ng kasalanan at maiwasan din namin ang anumang consequence dahil sa aming kapabayaan, dahil na rin sa aming desisyon. Patawarin mo po kami, Panginoon. At salamat po sa araw na ito, binuhay mo kami, binigyan mo kami ng panibagong pagkakataon upang patuloy ang makalapit po sa iyo at mahingi ng tawad sa iyo ang aming mga nagawang pagkakasala. Panginoon, tulungan mo kami na talagang mas mahalin ka namin etong taong na ito. At habang niloloob mo po na mabuhay pa kami, mas naisin naming maranasan ka sa aming buhay, mas naisin naming mapaluguran ka, mas naisin namin na mapasaya ka, Panginoon, mas naisin namin na iwaglit yung mga kagustuhan namin, bagkus ang gustuhin namin ay yung gusto mo para sa aming mga buhay. Salamat po sa panibagong pagkakataong ito. Tunay po na hindi namin alam kung buhay pa po kami mamayang gabi o bukas. Salamat po. Pinaalalahanan mo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami. Gabayan mo po kami. Mapasaya ka namin. Maparangalan ka namin. Maibigay namin sa iyo ang karampatang, ang nararapat na papuri, ang nararapat na pagsamba, ang nararapat na pagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Tunay po na even sa aming pagkakasakit, ikaw ay mabuti.
Sa aming kawalan, ikaw ay mabuti, Panginoon. Sa mga problemang nararanasan namin, ikaw ay nananatiling mabuti. At hindi po ito magbabago kailanman. Kaya salamat po aming Panginoon sa lahat ng iyong mga kabutihan at kagandahang loob sa amin na patuloy ding nagpapalakas sa amin, Panginoon, upang magpatuloy sa mundong ito na hindi maayos, na pawasak, mundong ito na talagang pasama, mundong ito na talagang nagdudulot sa amin na dumaing sa buhay na ito. Pero salamat po aming Panginoon. Meron kang napakagandang plano sa buhay po ng bawat isa sa amin. Yes, talagang may mga paghihirap kaming dinadanas sa mundong ito. Pero sa piling mo, Panginoon, ay mawawala na pong lahat ang mga ito. Kaya patuloy kaming naglulook forward sa araw na makikita ka na namin ng mukhaan, Panginoon, at matatapos na rin ang aming mga paghihirap sa mundong ito. Salamat po aming Panginoon. Patuloy naming mapaghandaan ang araw ng pagharap po namin sa iyo. Tulungan mo po kami. Mahabag ka po sa amin, Panginoon. Kami na mahihina. Kami na talagang may mga kakulangan, Panginoon. Pero dahil sa iyo, pinapalakas mo kami at pinabaging ganap mo po kami, Panginoon, at panapaging dapat sa iyong harapan. Salamat po sa patuloyang biyaya at habag mo po sa aming mga buhay sa araw na ito. Huwag naming makalimutan ang mga painaalala mo sa amin sa iyong mga salita. Maparangalan ka namin, Panginoon. At mamayang gabi po, loobin mo po na sama-sama ka naming maparangalan sa aming mga buhay. Puri sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang nabubuhay, mabubuhay, magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Papuri po sa ating Panginoon. Nais ko pong batiin at um, ayan, batiin ang lahat po ng mga nakapanood at nakapakinig sa ating morning uh, online devotion. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ng ating daddy at ng aking buong pamilya, maging ng ating Pastor Lito at ng kanyang buong pamilya. Salamat din po sa aking mga lola at mga kamag-anakan here and abroad. Salamat din po sa ating kapatid na Hazel at Christian. Patuloy po kayong paghimalaang mag-asawa ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat din po sa ating Nanay Vicky, sa inyo pong nag-iisang asawa, sa inyo pong mga anak, mga apo, at mga manugang, maging sa business po at sa lupain na ipinagkaloob po sa inyo ng ating Panginoon. Salamat din po sa ating Ate Irene, maging sa inyo pong dalawang anak. Patuloy po kayong papagtagumpayin ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ating Nanay Lorna Gayas, Tatay Umeng, belated happy birthday po. Maging kay kay Avisha. And yes, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong buhay and happy anniversary po sa Ninong at ah, Ninang Cynthia. Patuloy po kayong bigkisin ng pagmamahal ng ating Panginoon. Salamat din po sa ating Deaconess Rosel Hashada Pescasio, sa inyo pong nag-iisang asawa, mga anak at mga apo. Salamat din po sa patuloyang pagsama po sa inyo ng ating Panginoon. And yes, sa ating Nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Umeng, maging sa inyo pong mga anak, mga apo at mga manugang. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po
ng ating kapatid na Cherry, sa inyo pong mga magulang na nandito sa Pilipinas, mga mahal sa buhay. Salamat din po sa nag-iisa mo pong asawa, sa inyo pong mga anak at apo, at patuloyin po kayong gabayan ng Panginoon habang po kayo ay nandyan po sa Hong Kong. At salamat din po sa patuloy ang katagumpayan ng Panginoon na ipinagkakaloob niya po sa inyo. Salamat din po sa ating kapatid na Jinky. Hello po, patuloy ang magamit ng Panginoon ang inyo pong buhay para sa kanyang ubasan, at salamat din po sa buhay po ng nag-iisang pong asawa, maging ng inyo pong mga anak. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Menilyn Karaig. Hello po sa inyo. Patuloyan din po kayong papagtagumpayin ng Panginoon habang maingat niyo po siyang sinusunod sa inyong mga buhay. Salamat din po kay Kathleen, kay sa ating kapatid na Patuloyin ka pong i-comfort ng Panginoon, maging sa ating yes nga po, ang ating kapatid na Menilyn. Ayan. Maraming salamat po kapatid na Cherry sa pag-invite niyo po sa kanila. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng um, ating si Joanna Fegallardo. Mare, maraming salamat sa Panginoon sa buhay mo. Sa ating Ate Caris, patuloy kang pagalingin ng Panginoon at pakaingatan kayo ng Panginoon dyan sa Pangasinan. Salamat din sa buhay ni Deng at ni Lucille. Patuloy din silang paghimalaan ng Panginoon. Gayon din ang sila Maika, si Berlin at ang kanilang mga anak, at patuloy ding himala ng Panginoon sa buhay ng aking asawa at sa aming mga anak. Purihin ng Panginoon at sa aming incoming baby. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate LP, Kuya Ogie, ng inyo pong mga anak, at sa ating Nanay Lemia. Patuloy din po kayong paghimalaan ng Panginoon, gayon din ang ating Nanay Vilma at ng mga kapatiran from Miracle of Life and from other fellowship. Araw-araw po ito at 7:30 a.m. and every Friday night din po meron po tayo at 7 p.m. and meron din po every Sunday at 8:30 a.m. Habang niloloob nga po ng Panginoon ay tuloy-tuloy na po ito na ating ginagawa. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.